Tahimik ang gabi sa probinsya. Walang dumadaan, walang sasakyan, tanging tunog lang ng kuliglig. Pero sabi ng lola ni Jenny, huwag na huwag kang sisipol sa gabi. Dahil kapag may sumagot, hindi tao ang kausap mo. Si Jenny, 17 years old, kakalipat lang sa probinsya kasama ang nanay niya. Lumang bahay, napapalibutan ng puno ng mangga at balete. At sa likod, isang madilim na gubat. Unang gabi pa lang, may kakaiba na siyang napansin. Tuwing alas 10 ng gabi, biglang tumatahimik ang paligid. Walang aso, walang kuliglig. Parang may hinihintay. Isang gabi, nasa kwarto si Jenny. Nakikinig ng musika. Naiinip. Bigla niyang naalala ang sabi ng lola niya. Ngumiti siya. Pamahiin lang yun, bulong niya. At saka siya sumipol. Tahimik. Walang nangyari. Napatawa siya. Pero ilang segundo lang, may sumagot. Napakunot ang noo ni Jenny. Siguro kapitbahay lang. Sumipol ulit siya. Mas mahaba, mas malinaw. At agad may sumagot ulit. Pero ngayon, galing sa likod ng bahay. Tumayo siya. Dahan-dahang lumapit sa bintana. Madilim. Pero sa ilalim ng puno ng balete, may aninong nakatayo. Hindi gumagalaw. Nakatingin sa kanya. Kinabahan si Jenny. Gusto niyang umatras. Pero parang may humihila sa kanya. Nang biglang may sumipol. Mas malapit na, hindi na galing sa labas. Nasa loob na mismo ng bahay nila. Narinig niya ang yapak sa sala. Mabagal, mabigat. Tapos, sumipol ulit. Galing sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Pero walang tao. Pero sa salamin, may nakatayo sa likod niya. Isang matangkad na nilalang. Mahaba ang leeg, madilim ang mukha, at ang bibig nito nakangiti. Unti-unti itong yumuko sa tenga ni Jenny. At saka sumipol. Kinabukasan, natagpuan si Jenny sa loob ng kwarto. Tahimik, hindi gumagalaw. Pero ang pinaka nakakatakot, tuwing gabi, sa bahay na iyon, may naririnig na sipol at may sumasagot. Kapag may sumagot sa sipol mo, siguraduhin mong tao pa siya.